Ako si Mang Rolly, jeepney driver ng 10 taon. Dati akala ko ang AI para lang sa mayaman. Pero nang mapakinggan ko ang AI Talks, naintindihan kong para rin pala sa aming mga simpleng tao. Lahat may boses, Mang Rolly. Tinuruan kami ng AI Talks kung paano gamitin ang AI para sa online orders. Ngayon, may mga suki na ako sa Facebook. Sabi ni Voice Master, ang boses ng masa ay boses ng pagbabago. Voice Master, kahit labandera, pwedeng maging AI creator. Kaya ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ko gumamit ng ChatGPT para sa assignments nila. Dati laro lang ng bola. Natuto kami sa AI Talks na pwedeng gamitin ng AI bilang katuwang sa pagtuturo, hindi kapalit ng guro. Ngayon alam ko kung kailan uulan o tatamnan. AI na mismo ang tumutulong sa bukid. Salamat sa AI Talks, natuto akong magtiwala sa bagong teknolohiya. Dahil sa The AI Talks with the Voice Master, natutunan naming gamitin ang AI hindi para palitan kami, kundi para tulungan kaming umangat. Ako si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master ng Pilipinas. Sama-sama tayo matuto! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Hello! Great day mga ka-AI! Isang mapagpala at mapagpalayang Sabado na naman ang umaga sa inyo. Mabuhay kayong lahat dito sa Pilipinas at kahit sa ang panig ng mundo. Kayo ngayon ang nakikinig. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, ang inyong Voice Master. Isang voice director, dubbing director, AI educator, motivational speaker, at oo, addict pa rin sa future. 2026 na tayo. Kung feeling mo, last year lang pinag-uusapan pa natin kung anong AI. Surprise! Nandyan na siya. Hindi na siya bisita. Kasama na siya sa bahay. Parang kamag-anak na biglang tumira sa inyo, ha? Ayan. Okay, alam niyo ba yung email mo? Binabasa na siya. Yung trabaho mo, tinutulungan ka na niya. Yung anak mo, minsan mas mabilis pang matuto gamit ang AI kaysa sa teacher. At ngayong episode na ito, gusto kong linawin ang isang bagay. Hindi ito tech lecture. Hindi rin ito nerds lang, ha? Hindi ito pang nerds lang. Ito ay kwentuhan, totoong usapan, tungkol sa kung ano ang dapat mong malaman, intindihin at gawin pagdating ng sa AI ngayong 2026. Tara, huminga muna tayo. Simulan na natin. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ayan, alam mo ba, nung dati, pupunta ka pa sa chatbot, magta-type ka, copy-paste, balik ulit. Yung nakakapagod yun eh. Ngayon, wala na. Nasa apps mo na ang AI. Wow. Ito, buksan mo yun ha, yung Gmail mo. Biglang may summary agad. Ganito ang laman ng inbox mo today, yan ang sabi niya. May draft reply na. May search na parang utak ng tao. Tinanong mo, sino nga ulit yung plumber na nag-quote last year? Ayun, boom! Nandyan na. Google Sheets, type mo lang yung equals AI. Sabihin mo,
ayusin mo ang sales data ko. Gumawa ka ng forecast. Parang may empleyado ka na hindi humihingi ng sweldo. Magulat ka. Sa totoo lang, ito ang pinaka-importante mong maintindihan, no? Hindi ka na mag-a-adjust sa AI. Si AI na ang mag-a-adjust sa'yo. Uy, buti pa si AI nag-a-adjust samantalang siya. Hindi. Kawawa ka naman. Kaya kung gumagamit ka ng email, spreadsheet, chat, social media, gumagamit ka na rin ng AI kahit ayaw mo pa aminin, no? O kahit ayaw mo pa, o ayaw mo, o sa gusto mo. Okay? Alam nyo, ito yung pag-usapan natin, yung workflows. Hindi pa yan na full robot. Marami ang takot kasi. Yan. May nagtanong, Poch, o Choy, papalitan na ba tayo? Sabi ko, hindi pa. Hindi pa ngayon. Ang nangyayari kasi sa 2026 ay AI workflows. Ibig sabihin, may proseso, may tao pa rin sa dulo. Ito yung AI yung gumagawa ng unang draft. Tao nag-iisip kung tama. AI yung nag-aayos ng data. Tayo o tao ang nagdidesisyon. Sa mga kumpanya ngayon, mas gusto nila ito. Bakit? Mas ligtas, mas kontrolado, mas maasahan. Mahirap din kasi yung full automation eh. Walang monitoring, mahirap yun. Sa buhay ko bilang creator, ganito rin ako, no? Outline yung gamit ng AI. Yung edit, gamit utak. Yung boses, tulad nito, gamit yung puso. Hindi naman umuubo yung AI, di ba? Alam nyo, hindi maganda panahon ngayon, dami may sakit. Pansin nyo ba yun? Kung paulit-ulit ang ginagawa mo araw-araw, post, reply, reports, script, tigilan mo na ang manual, i-workflow mo na yan. No? Hindi mo kailangang maging programmer. Kailangan mo lang maging malinaw sa gusto mong mangyari. Okay? Alam nyo kasi wala nang technical barrier. Ito yung paborito kong parte. Dati may linya, may tech people, may non-tech people. Ngayon 2026, wala na halos linya, wala nang division. May mga tao ngayon na gumagawa ng bagay na dati imposible para sa kanila. Accounting dashboards, basic coding, audio editing, video captions, content planning. Alam niyo sa CVAP, nakita ko to, no? First hand, tsaka sa VoiceWorks. May estudyanteng bulag. May estudyanteng walang background sa tech. Pero ngayon, gumagawa ng output na world class. Okay? Speaking of world class output, alam niyo marami kasi ngayon, lalo na nung gumawa ako ng AI Rizal, dami nagwala. Yung mga artist na ang papangit naman ng mga trabaho, mahiya naman kayo. No? Wala naman kayo magagawa kahit magpuputak kayo dyan, AI slap kayo, wala naman din kayong ginagawa. E di, mas basura pa kayo sa AI. Ha? Yung mga artist na feeling magagaling, hello, wala na kayong trabaho. Kung hindi kayo gagamit ng AI, at kung kayo maninira sa AI, di wag kayo mag-AI, problema nyo yan. Mamamatay kayo sa gutom. Okay? Alam nyo, sabi ko nga kanina, no? Ito yun eh. Doon sa program ko, sa CVAP, no? May mga estudyanteng PWD, may mga estudyanteng wala namang background sa mga editing. Pero ngayon, dami na nagagawa. Mas world class pa sa mga so-called artist, kuno. Hindi dahil henyo sila, kundi dahil tinanggal ng AI yung pader. Yung mga artist kasi na yan, alam mo yung gatekeeper kayo. Oy, tandaan nyo, ang dami kong tinanggal na artist ko. Dahil AI na mas magaling pa sa kanya. Ayaw niya mag-upgrade, mag-upskill, edi tinanggal ko.
Kung kayo, maninira lang ng AI at kung AI slap pa yung mga pinagsasabi na kagano pa. Alam mo yun? Si Eminem may pencil na ginaganon tapos AI din naman ang gumawa. Di ba? Kaya kung may task kang matagal mo nang sinasabing hindi ko kaya yan, subukan mo ulit ngayon. Baka kaya mo na pala. Okay? Ito ang madalas na nakakalimutan kasi. Lalong-lalo na yung mga AI haters. Hindi bobo ang AI. Pero hindi rin yan manghuhula. Kung magulo ang files mo, magulo rin ang output. Kung wala siyang alam sa brand mo, generic ang sagot. Ang susi ngayon ay context. Ibigay mo ang style mo, ibigay mo ang samples mo, ibigay mo ang references mo. Hindi na sapat ang isang magandang tanong. Kailangan mo ng maayos na inputs. Ayusin mo ang mga digital life mo. Like folders, docs, references. Mas matalino ang AI kapag maayos ang kausap niya. Alright? Okay, ito naman. Papasok na kasi yung physical AI eh. Oo, darating na ang AI na hindi lang nasa screen. Tulad ko, may wearables, no? Meron akong Rokid, yung smart glasses, smart home assistants, robot sa warehouse, AI pets, meron din kami, di ba? Last week. Oo, pati yan. Si Miko. May mga bagay na exciting, may mga bagay na medyo creepy, may mga bagay na mapapaisip ka talaga. Pero tandaan mo to mas nagiging automated ang mundo, mas nagiging mahalaga ang pagiging tao. Mas gugustuhin ko pa yung AI kaysa sa mga sasamang ugaling mga tao, lalong-lalo na yung mga haters at mga bashers, no? Okay? So habang mas madaling magpa-AI ng email, mas espesyal ang handwritten messages, di ba? Mas maganda 'yon. Habang mas mabilis ang AI voice, mas tumatagos ang totoong emosyon. Kaya kami sa dubbing, hindi naman ma-AI ang dubbing, pero voice over, yun. Goodbye na ang karir ninyo, mga voice over. Yung mga nag-VO, lalo na English. Kasi sa 11 Labs, mas magaling pa sa kanila, marami pang option. Habang lahat kayang kopyahin, authenticity ang nagiging bihira, nagiging rare yan. At kung bihira ka, mahalaga ka. Hindi ka kailangan makipagkompetensya sa AI. Kailangan mo lang mas maging ikaw. Okay? Mga ka-AI, ang 2026 ay hindi katapusan ng trabaho. Hindi rin ito simula ng robot apocalypse. Ito ay simula ng mas matalinong paraan ng paggawa, mas malikhaing paraan ng pamumuhay at mas malinaw na tanong, saan ka papasok sa bagong mundong ito? Kaya ang challenge ko sa'yo, pumili ka ng isang task this week, ha? Isang paulit-ulit na gawain. I-AI mo yan. I-workflow mo yan. At tignan mo kung gaano kaluluwag ang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Okay? So, eto, meron pa tayo. Eto na. Bibigyan ko kayo ng mga 6 na trends na talagang may bigat pagdating ng 2026. Diba araw-araw itong binabantayan ng mga institusyon tulad ng McKinsey, OpenAI, Stanford, at ng mga analyst na mas tutok pa sa data kaysa sa chismis sa Facebook. Okay? Kaya kung may magkamali man, huwag niyo akong sisihin, ha. Ang gagawin natin dito ay simple. Big picture muna, tapos actionable. Pagkatapos ng episode na ito, alam mo na kung saan papunta ang AI at ano ang dapat mong gawin bilang tao, creator, negosyante, at syempre empleyado. Okay? Tara na! Trend number 1. Hindi na ganun kahalaga kung anong model ang gamit mo. Noong mga nakaraang taon kasi, parang basketball teams ang AI models. Team Chat GPT, Team Chat Gemini, Team Chat Claude, diba? Sino pa? Team DeepSeek, Dipatitido, Debatiton. Ang gamit ko kasi Perplexity. Kaya pwede ka mamili.
Pero naka-chat GPT pa rin ako. Diba? Debate dito, debate ton. Sino pinakamatalino? Sino pinaka-accurate? Sa 2026 po, hindi na yan ang tanong. Ang data, malinaw. Lahat sila halos magkakapantay na. Kung titignan mo ang performance graphs, dikit-dikit na sila sa taas. Wala nang runaway winner. Wala nang sobrang layo ang agwat. At hindi lang performance ang usapan ha, presyo din. Mas mura na ang paggamit ng AI, mas efficient na ang hardware. Isipin mo, ang chips ngayon, gumagamit ng libo-libong beses na mas kaunting energy kaysa 10 taon na nakakalipas. So ano ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ganito lang yan. Hindi mo tinatanong kung sino ang pinakamagandang kumpanya ng kuryente. Ang tanong mo, ano ang gagawin mo sa kuryente? At dyan papasok ang app layer. Hindi nananalo ang AI companies dahil pinakamatalino sila. Nananalo sila dahil nasa tamang lugar sila. Tulad ko. Diba? Kumpara sa mga ordinaryong mga dabber lang na mga haters naman, ganyan na lang kayo. No? Ay, mag-comment na lang kayo ng di maganda sa Facebook. Diyan kayo magaling, mga haters. Okay? Google, panalo sa distribution yan. Nasa Gmail mo na. OpenAI, panalo sa mindshare yan. Pag sinabi mong AI, ChatGPT agad. Anthropic, panalo sa trust ng developers at enterprises. Okay, ito yung practical takeaway ko ha. Tigilan mo ang pakikipag-away kung anong model ang best. Ang tanong dapat, alin ang pinakamaakma sa trabaho at buhay mo? Okay, trend number 2. Taon ng AI workflows. Hindi pa taon ng full AI agents. Ito ang malaking kalituhan sa industriya kasi. Biglang tumalon sa usapan mula chatbot diretso agad sa autonomous agents. Pero ang realidad, nasa gitna pa tayo. Data mismo ang nagsasabi ha. Mas kaunti sa 10% ng companies ang nakapag-scale ng totoong autonomous agents. Pero mahigit 20% na ang gumagamit ng AI workflows. Ibig sabihin, AI plus tao, hindi AI lang. Parang sa dubbing, hindi naman pwede yan eh. Di ba? By the way, manood kayo. Kaiju number 8, ako si Kafka Hibino. Ano pa? Gachi Akuta, ako si Engine. Ayan, mga karakter ko. May parating kami sa Aniwan Philippines. Mag-subscribe din kayo. Yung solo leveling at ano pa? My Hero Academia. Manood kayo, Hero TV. Ay, Aniwan Philippines pala. Ano pa? Sa pharma, AI ang nag-a-analyze, tao ang nag-validate. Sa call centers, AI ang humahawak ng routine, tao ang sa emosyon. Sa bangko naman, AI ang nagbabasa ng lumang code at tao ang nag-a-approve. Mas mabilis, mas mura, mas konti ang mali. Sabi nga ni Andrej Karpathy, hindi ito year of agents. Ito ay decade of agents. At ito ang aking practical takeaway. Kung may ginagawa kang paulit-ulit, gawin mo itong workflow. Hatiin mo sa steps, ibigay mo sa AI ang predictable parts. Ikaw ang magdidesisyon sa dulo. Yan ang tunay na reliability. Okay, trend number 3, wala ng technical divide. Ito ang paborito kong balita. Dati, kung hindi ka technical, maghihintay ka. Maghihintay ka ng dashboard, maghihintay ka ng report, maghihintay ka ng automation. Ngayon, ikaw na mismo ang gagawa. 75% ng enterprise users ngayon ay gumagawa ng task na literal na hindi nila kayang gawin noon. Hindi lang mas mabilis, mas malalim pa, mas advanced. Salespeople na nagko-code, marketers na gumagawa ng automations, operations na naglilinis ng data mag-isa. No? AI kasi equalizer na yan. Like sa voice over, ba't ka pa kukuha ng voice talent kung mas magaling ng AI, di ba? Pero again, iba pa rin ang human touch. Pero kung ang attitude naman ng mga voice over talent mo napakasama at mukhang pera at mukhang grades,
ay mag-AI ka na lang, kapatid, no? Pero may babala dito. Kung ang value mo ay purely technical, pero, ayan ha, medyo lumiliit ang lamang mo. Pero kung ang value mo ay malalim na pag-intindi sa tao, kliyente at problema, tulad ng ginagawa ko, ito ang pinakagintong panahon mo. Okay, ito lang practical takeaway nyo ha. Subukan mo ng isang, subukan mo ang isang imposibleng task ngayong buwan. Yung dati mong pinapa-outsource, subukan mo subukan mo mag-isa gamit ng AI. Ginawa ko yan, kaya tinanggal ko yung marami kong artist eh. Dahil mas magaling pa sa kanila yung AI na generative AI na image creator. Okay, trend number 4. Hindi na prompt ang laban, context na. Oo, gumaling na ang AI sa vague instructions, pero may isang malaking kahinaan pa. Hindi nito alam ang mundo. Hindi niya alam ang brand mo. Hindi niya alam ang goals mo. Hindi niya alam ang emails ng boss mo kahapon. Kaya ang labanan ngayon ay context. Sino ang may hawak ng emails mo, docs mo, calendar mo? Diyan nag-aagawan ang platforms ngayon. Okay, ito yung takeaway nito ha. Una, ayusin mo ang files mo. Hindi optional yan. Pangalawa, huwag hiwa-hiwalayan ang data mo. Kung gusto mong tumulong ang AI, ibigay mo ang buong kwento. Trend number 5. Papasok na ang ads sa chatbot. Hindi ko rin gusto ang ads. Ayaw mo rin, di ba? Walang may gusto. Pero maging totoo na tayo, no? Kung walang ads, mananatiling mahal ang best AI. At ang mayaman lang ang may access. Ads ang dahilan kung bakit pwedeng maglibre o abot kaya ang AI para sa students, teachers at ordinaryong Pilipino. Ang mahalaga, hindi ito dapat sirain ang tiwala. Hindi ads sa loob ng sagot. Hindi product recommendation na parang bayad. Mas parang banner. Hiwalay sa isip ng AI. Trend number 6. Mula chatbots papuntang robots. AI bilang software. Kilala na natin to, no? Pero ngayon, papasok na sa physical world. Self-driving cars na mas ligtas kaysa sa tao. Warehouse robots na mas mabilis kaysa sa dati. At industrial robots na parami ng parami. Pero linawin natin ha. Humanoid robots, matagal pa yan. 15 taon pa, sabi ng mga eksperto. Ang tunay na shift ay ito. Ang makina ngayon ay parang cellphone. Habang tumatagal, mas gumagaling dahil sa software updates. Alright? So ito ang huli kong paalala. Sabi ni Ethan Mollick, wala pang eksperto ngayon. Magulo pa, hindi pa malinaw. At dahil doon, ang panalo ay yung mas mabilis matuto. Hindi yung may perfect plan. Hindi yung mukhang rates. Kundi yung nagsimula agad. Okay? Yan ang laban sa 2026. Hindi kontra AI, hindi pro AI. Kasama ang AI. Pero tao pa rin. Alright? So, great day mga ka-AI. Maraming salamat. Mamaya magbabalik tayo dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. Abangan nyo ang balitang AI. Alright, see you later. Great day. Mabuhay AI 101 muna. Plain talk. Walang takutan. Walang drama. Ang video na ito nagmula sa mabigat na babala ni Geoffrey Hinton, ang tinaguriang Godfather of AI. Isa siya sa mga utak sa likod ng neural networks, ang pundasyon kung paano mag-isip ang modernong AI. Kapag ganyang klase ng tao ang nagbabala, makinig ka. Simple pero mabigat ang punto niya. 2026 could be the year of the job shock. Hindi dahil magiging masama ang AI, kundi dahil mas gagaling ito. Noon, kaya lang ng AI ang mga simpleng gawain, encoding, call centers, basic clerical work. Ngayon kaya na nitong gumawa ng 60-minute software tasks. Ayon kay Hinton, susunod na dyan ang buong projects. Ano ibig sabihin nito sa totoong buhay? Kung dati kailangan mo ng 10 tao para matapos ang isang trabaho, baka sa susunod 2 tao na lang ang kailangan. Hindi dahil tamad ang kumpanya,
kundi dahil mas efficient ang AI at hindi ito haka-haka. Mula pa noong 2025, nagsimula na ang pagbabago. Amazon, Microsoft, Salesforce, IBM, nagbawas ng tao habang pinapasok ang AI. Sa buong mundo, 14% ng workers ang naapektuhan. Mga 375 milyon ang kinailangang mag-adjust, magpalit ng role o tuluyang mawala ng trabaho. Sa US, halos 2 milyon jobs. Sa China, mahigit 1 milyon. Sa India, 650,000 IT jobs. Pinagsama, nasa 4 to 5 million jobs ang direktang tinamaan. Pero mahalagang pero ito, hindi perpekto ang AI. 95% ng generative AI pilot projects ang nabigo. Ibig sabihin, karamihan ng companies na sumubok, hindi kumita, hindi gumana, o nagkamali. May mga kumpanyang nagtanggal ng tao para palitan ng AI, tapos bumalik rin sa tao dahil kulang ang empathy, judgment, at tunay na creativity. Doon pumapasok ang linaw. May mga trabahong hindi pa kayang gawin ng AI. Trabahong nangangailangan ng malasakit. Trabahong napaka-technical. Trabahong malikhaing may tunay na human taste. Pero ang mga nasa panganib, call centers, IT support, repetitive clerical work sa pagtatapos ng 2026, posibleng 75 million jobs ang mawala o magbago. Pero posibleng 133 million new jobs din ang mabuo. Magkaiba lang ang requirements, magkaiba ang skills, magkaiba ang laban. At ang pinakamahalaga sa AI, one here on and one. Hindi darating ang AI na parang bulalakaw. Darating siya na parang taas ng tubig, unti-unti. Pero kapag hindi ka gumalaw, lulubog ka. Kaya 3 dapat tandaan ng bawat Pilipino. Una, mag-upskill. Hindi option, survival ito. Ikalawa, magkaroon ng second layer ng skills, yung hindi madaling palitan. Ikatlo, matutong makipagtrabaho sa AI. Hindi tumakbo palayo rito. Hindi mo kailangang mahalin ang AI, pero kailangan mo itong intindihin. Sapagkat sa 2026, ang tanong ay hindi na, papaltan ba ako ng AI? Ang tunay na tanong, handang ka bang makipagsabayan? Hindi para takutin, para gisingin. Mga ka-AI, authentic innovators. Ang kinabukasan ay hindi para sa pinakagaling. Para ito sa pinakahandang matuto. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.